Maraming salamat po. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi naman po ako politiko na mangangako, pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Alam niyo, mga naninira dyan ngayon, sila mismo yung unang panahon na sumisip-sip. Di ba? Ngayon mga idol, may napanood na naman po tayong balita, no? Tungkol to sa PDP laban. Ito mga idol, may narinig po tayong balita tungkol po to sa kanila Bongo at Philip Salvador at Bato de la Rosa. Ito mga idol, narinig ko lang to mga idol at nakikita ko lang to sa pahayag po ni Bongo. Kayo na po bahala kung ano po yung sa tingin ninyo itong mga sinasabi po ni Senator Bongo. Tingnan nyo mga idol, tingnan natin. Ayan. The three candidates for senators of PDP Laban. And they are here with us. And I would like the moderator to please do the introduction. In our consultation with the different members and party officers in the local level, the National Executive Committee, in the meeting that was conducted recently before this National Assembly, we have passed a resolution to nominate the re-election of Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, and the election of Mr. Philip Salvador to be the party senatorial candidates in the 2025 senatorial elections. May we ask the three candidates please stand up? And let us ask them if they are going to accept the nomination of the party. Mr. Philip Salvador, please, you have 1 minute to say your piece. Nakauna ba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap, pero okay lang ho sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuporta. Kung ako po'y matatakot doon sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP, mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay po kayo. Thank you, Mr. Salvador. Mabuhay si Philip Salvador! Mabuhay! Mr. Vice Chairman, may I also ask Senator Bato de la Rosa to say his piece? Magandang gabi sa ating lahat. Aayaw pa ba ako? Andito na ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, no, I was really decided. I have already decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, na halos araw-araw, kung makita nyo dyan sa Quad Committee ng House of Representatives, na araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang na forever. Lalaban tayo. Kaya nga tama ngayon, PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit, araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong inuupakan, laban pa rin. Laban pa rin. Hindi tayo atras dito. As I have said,
temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan na nanggigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng tatak Duterte, hindi man tatak Duterte yung re-respect. Wala yan. Never yan. Since day one ng aking pagkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi ko talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para risbakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya, paano natin sila risbakan? Just in case, tayo'y mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, ni Philip Salvador, at kung sino pang sasama sa ating partido, pag matawid natin ang 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating hinahangad. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, andito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido na PDP kung paano tayo magserbisyo. Hindi tayo dapat pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Magandang gabi sa tila. Well, maraming salamat, Senator Bato. Ang tapang ni Senator Bato. May I also ask now our Senator na siya naman po yung representative ng Malasakit, Senator Bongo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukunti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin, kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga muka na naalala ko noon, yun pa rin yung muka na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Palakpakan po natin ang ating Tatay Digong. President Duterte, salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Kami naman ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po naming ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi naman po ako politiko na mangangako, pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Alam niyo yung mga naninira dyan ngayon, sila mismo yung unang panahon na sumisip-sip. Di ba? Tapos, Mayor, ang ganda ng ginagawa mo. Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. At nasa atin po ang katotohanan. Nasa atin po yung tapat na panunungkulan. Yung tatak Duterteng panunungkulan po. Yun lang po ang ipagpatuloy po natin. Ako naman, bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. Sanay naman po ako sa trabaho. God willing, inshallah, kung gusto pa ni Allah, ng Panginoon, na makapagserbisyo pa kami, papatuloy po namin yung gobyernong may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Tatay Digong, Mayor Baste, President Robin Padilla, salamat po for sticking with the former President Duterte. Salamat sa mga narito. Greco Belica ng PDDS, Philip Salvador. MRRD! Salamat sa MRRD! Kayo yung may kasalanan. Kayo yung namilit sa kay Tatay Digong noon. Hindi nyo siya tinigilan. Pero, ang nakinabang doon, ang anak natin. Ang nakinabang noon ay kinabukasan po ng ating bayan. Kayo na po ang humusga pagdating ng panahon. Yung ginawa ni Tatay Digong po ay para po sa kinabukasan ng ating mga anak.
Hindi po mababayaran ng kahit ano po ang sakripisyong ginawa niya para sa atin, bayan. Ang Pilipino na po ang husga pagdating ng panahon. Sa darating na halalan, kayo na po ang humusga kung nagtatrabaho ba po si Tatay Digong noon. Kung ano pong pagbabago na nidudulot sa buhay ng Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Tinatanggap ko po ang nominasyon bilang senador muli ng PDP. At asahan nyo, magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Yan po ang pwede kong ialay sa Pilipino, ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yes! Mabuhay! Senator Bong Duterte! 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 So ayun mga idol, nakita natin, di ba? Nakita natin yung salaysay po ni Philip Salvador at Bato de la Rosa at lalong-lalo naman po si Senator Bongo. Ito mga idol, naano ako dito sa sa salita ni Philip Salvador. Tama din naman yung sinasabi niya. Kung hindi dahil sa PDP, wala po siya diyan ngayon. So, tama talaga yung sinasabi niya mga idol. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo mga idol, kung sino man yung sinusuportahan ng PDP laban, dun po tayo susuporta. Kahit sino pa po yung nilagay dyan ng PDP laban, isusuportahan po natin. Kasi sila po yung napipisil ng PDP laban para mailagay po sa pwesto. Kasi alam po nila mga idol na yung mga taong yan, alam nila mapagkakatiwalaan yan. At lalong-lalo na po yung sinabi ni Bato de la Rosa ay talagang naniniwala po ako doon. At isa din dito yung yung sinasabi din ni Senator Bongo. Ay itong pahayag ni Senator Bongo mga idol. Ito natutuwa na naaaliw ako dito sa sinasabi niya eh. Noong panahon pa daw ni Mayor Duterte na hindi pa tumakbo ng pagka-presidente si Mayor Duterte, ang dami din daw pong nanliligaw. Ang dami daw balingbing sa panahon na yon. Noong panahon na yon, panliligaw daw ginagawa nila kay President Duterte. Mayor Duterte pa yan siya noon eh. Tatay Digong, panligaw daw nila eh. Nung ito na, nangyari na. Nananalo na po si PRRD, nananalo na po si Tatay Digong sa pagka-presidente. Ayun, natapos niya yung termino. Nagiging maganda po yung takbo ng Pilipinas noon. Nakikita po natin talaga na marami pong improvement na nangyari po sa Pilipinas. Hindi lang po yung tao na didisiplina, kung hindi nakita po rin natin na marami talagang project na nagagawa. At pinapakita din talaga ni Tatay Digong noon na kung ano ang serbisyong totoo sa ating bayan. Ngayon, ang nangyari, yung sinasabi po ni Senator Bongo, ang nangyari nung mga sip-sip at balingbing noon na nakipag-anuhan kay PRRD noon, ngayon, bumaliktad na. Doon na naman sumipsip sa nakaupo ngayong administrasyon. Kaya, ang sabi nga niya, na yung mga taong, yung mga ganyan, ang galing-galing nyo noon na nung patakbo pa si Tatay Digong, ngayon, nasa na sila, bumaliktad na. Kaya nga, sabi nga ni Bongo, ngayon na ganyan na yung partido nila, nandyan na yung partido PDP, kung ano na yung pagkabuo ng partido PDP, sana daw, buong puso natin silang susuportahan. So, agree po ako dyan. Ito lang panawagan ko sa ating mga kababayan na Pilipino. At sana naman kung sino man yung mga tao, kung sino man yung mga taong nilagay diyan sa PDP laban, pinasok nila sa kanilang partido, sana naman po suportahan natin sila. Buong puso natin silang suportahan. Huwag na po tayong maghanap ng ibang politiko na ilagay natin dyan, tanggalin natin yung isang tao para isiksik natin yung gusto nating isang politiko. Wag na po. Kasi sila na po yung namili Sila po yung sinusuportahan natin. PDP laban po ang sinusuportahan natin. Kaya dapat, kung sino po yung napipisil nila, dun po tayo.
At sana po, nananawagan po ako sa mga kapwa natin Pilipino, no? Kung sino po yung sumusuporta talaga sa PDP, sana buong puso natin suportahan sila. Kahit ano pong mangyari, sulit po tayo, Duterte tayo mga idol. Kahit saan mang sulok ng mundo, kahit saan man kayo, Pilipino pa rin kayo. At kailangan natin, suportahan natin si Tatay Digong sa kanyang mga plano para sa ating bansa. So ayun lang mga idol, maraming salamat po sa panunood ng ating video ngayon. Next na naman po tayo.